Magandang umaga sa bawat isa. Lagi naman mabuti po ang umaga po hindi naman kasamaan. Okay, so sa lahat ng mga sumusubaybay, welcome sa ating gawain. Sapagkat ang Diyos ay lagi po siya nagbibigay sa atin ng mga pagpapala. Amen po? Okay, so dahil sa magandang umaga ng lahat, wala namang masamang ginawa ang Panginoon Ang Panginoon ay laging gumagawa ng mabubuting bagay. Sige po. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Okay. So, punta po tayo at tayo po tayo lahat. At tayo po yung magbabasa sa mga talata nito. Samahan po niyo ako sa pagbabasa sa aklat ng Lucas, chapter 6, 43 to 45. Tatlong versikulo lang po yung ating babasahin. Okay, so pag-usapan natin ngayon with every actions, sabi diyan, mamaya na natin bagay. Basta. Sige po. Sa mga walang Biblia, pwede po niyong basahin dito. And kung may Biblia po kayo, ay pwede po niyong basahin sa kayo po. Sige, nariyan na po kayo. Okay, so tayo po yung magbasa. Walang mabuti po ng kahoy na namumunga kasama mabuti. 44. For each tree is known by its own fruit. Figs are gathered from thorn bushes, or grapes picked from a bramble bush. 45. A good man produces good out of the good storeroom of his heart, and evil man produces evil out of the evil storeroom of his mouth. Speaks from the overflow of the heart. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po Diyos ay lumalapit sa inyo. Salamat sa ikatlong araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Kami ay Diyos ay iyong nasumpungan. Salamat, Panginoon. Ngayon, kami Diyos ay naging ilaw para sa amin upang lumakad kami sangayon sa nais ninyo, Panginoon. Salamat sapagkat sa bawat mensaheng dito ay huwag po namin iwan aming isip. Lagi namin balikan yung aming mga pinag-aaralan.
Lord, ito'y biyaya na binigay niyo sa amin. And today, Panginoon, salamat sapagkat ginising niyo kami ulit na maayos yung katawan, masaya, kasama yung aming pamilya, kasama yung bawat kapatiran. Salamat sapagkat wala po kami o Diyos na hindi sapat yung salita namin, yung pasasalamat na ito. Dahil sa totoo, wala talaga kami magagawa kung wala kayo, Panginoon. Kaya isang bagay ito na sa pagkagising namin, ngalan mo ay aming pupurihin. Salamat sa oras na ito at pagpalayan ang aming pag-aaral sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magkakaupo. And doon sa ating first day, yung ating pinag-aralan ay yung nawawalan tupa o naliligaw na tupa. And then yung second day is about Jesus is bilang liwanag. Okay. At ngayon, yung ating pangatlo, ito na po siya. With every actions, person's true personality is revealed. Ang tatalakayan natin ngayon, total na pag-usapan na natin mula ng una. Pangatlo ngayon, ay magkikilala naman natin yung isang tao sa kanilang kilos. Yung tunay ng pagkatao nila sa kanilang mga kilos. Tama? So, ito ay ang Panginoon ay bahagi po ito na pagtungo niya rito na kanyang tingnan yung bawat tao kung ano yung sitwasyon. Mga tao na napalayo sa Panginoon dahil sa kanilang kilos, sa kanilang ginagawa. Marami mga tao ngayon na alam naman nila yung salita ng Panginoon. Alam naman nila na mayroong Panginoon. Tama po. So lahat tayo, nung panahon po ni Noe, ay nagkaroon po talaga ng malaking problema yung tao. Ano po? Nung panahon ni Noe, sabi ng Panginoon dun sa Genesis, sabi ng Panginoon na ang nakikita kong matuwid, wala nang iba kundi sa panahon dito ni Noe, walang iba kundi si Noe. Okay, kaya sabi niya, ang mas mabuti pa ay gunawin ko na yung mundo. Sabi niya, kasi yun na lang yung nakita niya. Alam mo po ba mga kapatid, laging sa panahon natin ngayon, ito din yung pagpunta, isa din ito na pagpunta dito ng Panginoon niya, na maayos niya yung bawat tao. Kasi marami pong tao talaga yung nalis. Marami talaga yung tao yung lumayo sa Diyos. Marami na rin yung tao hindi naghahanap sa Diyos sapagkat marami na po kaagaw ang ating Panginoon Jesus. Especially today, ang dami niyang kaagaw. Diba marami dahil na? Pag minsan yung tao, anyayahan mo, halimbawa, punta tayo, church tayo. Marami dahil lang yung tao kung sa ano, may pupuntahan o ganito. Ang daming excuses. Diba? So, ang tao, habang ginagawa po natin yun, hindi po tayo napapalapit sa Diyos. Lalo tayo napapalayo sa Diyos. At dito pumapasok, kapatid at kaibigan, pinasa po natin na doon natin magkikilala yung tao sa kanilang mga ginagawa, kung sila ay mga Diyos, kung sila ay baka mundo. Yung pinasa natin ay klaro po yun na isa po yung layunin ng Panginoon na gusto niya na mapabalik yung tao. Kaya nga yung first din natin is kailangan mahanap. At kailangan talaga nila ay maliwanagan na walang iba na magliliwanag sa ating lahat kundi yung ating Panginoon na dapat nalalaman natin yung ginagawa. So lahat ng tao ay dapat natin nalalaman. Tama po? Sabi niya, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. At walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi napipitas ng igos sa puno ng aruma. At di rin makapuputi ng ubas sa puno ng dawa. Ang mabuting tao ay nagdudulot ng mabuti sapagkat tikip sa kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang pagkabibig, siya naman ng dibdib. Ito yung pinapaalala ng Panginoon sa atin ngayon. Bilang mga tao, kaya pong gumawa ng tao ng mabuti. Kaya din pong gumawa ng tao ng masama. Pero iisipin po natin ngayon yung malalim na ito mga kapatid sa panahon natin ngayon.
Kung tayo po ay naliliwanagan ng Panginoon, hindi po natin pipiliin ang gumawa ng masama. Ang pipiliin natin, siyempre, yung gumawa ng mabuti. Bali sa mga bata at mga magulang. Sa ating buhay, ang umpisa talaga ng buhay natin ay doon sa loob ng ating tahanan. Tama po ba? Doon po natin magkikita kung anong klaseng puno tayo. Tama po ba? Kasi ang pamilya, yun yung naghuhubo. Doon natin pinakikita kung ano yung gusto natin, ano yung maging disenyo ng ating pamilya sa ngayon at pagdating ng araw. Ano yung gusto natin makita? But without Jesus in our family, mapapansin po natin na pag wala po siya, ang kadalasan na nagagawa po ng bawat isa ay masama. Di ba yung next year, nagsabi ako sa inyo, when Jesus in the family is happy home. But when Satan in the family, trouble homes. So, dalawang tao, yung ating binabanggit dito. The righteous, then the wicked. Tama? Kaya sinabi ko sa iyo, when Satan and when Jesus is magkaiba. Magkaiba yung kanilang salya. Tama po? At magkaiba din yung kanilang bunga dito. Iba rin yung resulta. Kaya lahat tayo, isang magandang bagay sa paghubog sa loob ng pamilya, na hawak natin yung Biblia. Huwag po ninyong ilalagay lamang yung Biblia ninyo kung saan-saan sulok ng inyong tahanan. Kasi ang Biblia po, yun yung iyong mapa, yan yung importante sa buhay natin. Pag di nyo po siya gagalawin, walang magtuturo sa atin ng tumpak at tama ng buhay natin. Of course, mamumulo tayo sa labas ng lahat ng mga ituturo natin. Mahirap po mga kapatid. Huwag po natin gayahin yung style. Baka mamaya yung ginagaya natin, sabi ko po sa inyo kanina, pwede kasi yung tao gumawa ng mabuti, pwede kasi yung tao gumawa ng masama. So, hindi po ganon. Kundi kailangan po natin yung prinsipyo ng Biblia na pumupunta tayo doon kasi yung dadako sa lahat. Dadako sa tama ng ating pupuntahan. Tama po? Kaya itong ating binasa dito, makikilala natin yung masama sa kanyang ginagawa. At makikilala natin yung mabuti doon sa kanyang ginagawa. Makikilala din natin yung puno kung anong klaseng puno siya kasi yung puno nagpapakita kung ano yung bunga niya. Tama po? So tayo din. So bilang Kristiyano, maipakita natin na tayo ay mayroong bunga ng ating pananampalataya kay Jesus. Lumalakad tayo sa nais ng ating Panginoon. Hindi tayo lumalakad kung ano yung design ng sanlibutan. Sapagkat ng sanlibutan sa ng pasama ang sanlibutan. At sasabihin ko sa inyo, habang pasama ng pasama yan, na kung hindi tayo pumunta sa Panginoon, pasama din tayo ng pasama. Sapagkat yung influence ng community, lahat po dyan. Kung hindi po tayo makagawa ng isang bagay na magbabatay ng isang palir sa atin, magkakaroon tayo ng problema. Tama po? Okay. So, sa ating babasahin dito, sabi po dito sa ating babasahin, basahin po natin na. Sabi niya, the coming of the Lord Jesus was to teach us how to live properly. Yan po. Ang pagdating ng Panginoon Jesus ay upang turuan tayo kung paano mamuhay ng maayos. Hindi siya dito pumunta para mapariwara tayo. Kaya po siya dito para ayusin yun. Ang daming aayusin sa atin. Kaya isa ito na nalipitan niya yung tao ay hindi na magaga ang kanyang iniisip. So, ito ay latest lang po itong aking babasahin, ang aking babanggitin. Yung illustration po dito, yung Hilux laban doon sa isang kanton. Ito ay isang halimbawa lang ito. Wala akong ginadyak sa kanila. Pero makikita po ninyo kung ano yung nagiging resulta, kung paano nyo makikilala yung isang tao, yung mabuti at ang masama. So siguro kung ito na nakita po ninyo yung Toyota Hilux laban doon sa magkakanton, doon sa bindor, may kasama po siyang bata. May kasama siyang bata. So hindi kasi pinag-usapan kasi natin about personality. Your character. Yung ugali. As a person, who you are. Diba? So ito yung dapat
kaibigan, mababa o nag-aangat, pag ikaw ay mayroong salita ng Diyos, maganda po yung mayroong dito. Sapagkat madadala ka nito na salita ng Panginoon, magiging maayos. Hindi ko sinasabi yung dahil mayroon ka, ay dapat masama ka. Hindi. Kasi marami namang mayroon ngayon, pero hindi naman masama. Di ba? Gaya po tayo ng salita ng Diyos, kung ito yung laging araw-araw natin nababasa. Alam niyo po kung itong tinutuloy tayo ng highlights at saka laban dito sa Pedro, o magkakalito, nagkaroon po sila ng argument. Buti na nga lang po itong mag-asawa ng may tindahan, lumabas yung asawa. Sa katawan, ang may sasakyan, mahirap magasgasan. Pero alam niyo, kapatid, hindi na dapat umaabot sa pangit na ugali. Nang dahil lang sa maliit na gasgas. Pagsalaan na ng hindi maganda yung isang tao, at sasapakin mo pa, ano yung anak umiiyak? Siguro, yung isang bagay na pili naman natin pag-usapan sa mata. Pero minsan yung isip natin, yung iba lang, ang bawat tao, nag-isip tayo nagagasgasan baka hindi niya kayang bayaran kasi magkakaroon siya. Kaya umiiral yung galit sa atin. So sana po, sa buhay ng isang tao, pumunta dito ang Panginoon, ayusin yung buhay, hindi para guluhin. At hindi tayo dapat nakakagulo sa isang tao, kundi nagkakapagbigay tayo ng mabuti sa kanya. Tama? Hindi dapat ginugulo. Sana ano yung puso natin, natututo tayo mahabag sa isang tao. May mga bagay totoo, may mga property tayo. Pero kahit kunting bagay lang naman siguro yung nagalos o ano man yung nangyari, baka pwede tayo mag-adjust. Huwag naman yung kunting bagay, gagawa ka ng reaction na makakasama. Di ba? So hindi niya alam, binibigyan pala siya ng babae doon sa tindahan. Kung wala po yung mga kapatid, siguro, tutuloy-tuloy niya yun. Ipansin niya. Di ba? Kung napansin niya, umikot siya, alam niya na mayroong nagbibidyo. O ngayon, dinala siya na yung selfie. Ang rason niya, sabi niya, kung makakagawa po uli ako ng ganito, ako na mismo yung pupunta sa ito, sa aking sabi ng hit ng ganito, hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede yung rason mo na ganyan, sabi. Kaya yung, pati yung lisensya, pati yung kanyang sasakyan, lahat po yung ay, nablock po siya. So, walang makabibili, kahit siya hindi man po siya, pati lisensya niya, suspendin po yun. So, yung 90 days, pwede po bumaba pa siya na pwede matagal na lang. Yun ito ng masama. Diba? Kaya makikita mo yung tao, yung kilos niya, kung masama yung kanyang ginagawa. So, ito yung isang bagay na gusto ayusin ng Panginoon sa atin. Kasi sa totoo lang, walang mabuting mailudulot yung masama. Ang mayroon lang mailudulot ng mabuti sa atin ay ang gumawa ka ng mabuti. Sana tayo lahat ay maging isang puno ng mabuti. Huwag po tayo isang puno ng masama. Okay? There are three things, mga kapatid. Hindi ko na po yan didiretsuhin kasi maraming usapin po siya. Pinakikita ko lang po dito sa inyo kung paano natrato ng tao. How you treat a person like you. Diba? So, kinakailangan, itrato natin ang maayos. Kung may mga usapin na gano'n, mabusa. Diba? Huwag yung gano'n. Isipin niyo yung magkagalito, nakita niyo yung bata. Nakakaawa, nakikita niya yung papa niya. Bigatugan at saka sinalitaan ng hindi maganda. So, nakakatrauma yun sa bata. Umiiyak, nakikita niya yung kanyang tatay na gano'n yung ginagawa ng isang lalaki. Kaya sabi ko, mayroon na makakita ko dito, mag-aral ka anak ng maayos. Sabi, mag-aral paglaki mo, maging maayos ka. Alam niyo, isang maganda kasi pundasyon, yung salita, pundasyon yung loob ng pamilya kung paano tinuturo doon sa anak niya, kung paano gumalaw sa panahon natin ngayon. Kakaiba kasi yung panahon. Tama po? Okay. Number 1. Sabi dito mga kapatid, sa ating pag-uusapan, paano natin matutukoy kung ano ang nasa loob ng puso ng isang tao. So, clear na po yun. Siguro kahit konting pasada mo na lang po dito, alam na natin yung pumapasok sa puso natin, sa isip natin. So, number 1, mga kapatid. Sabi dito sa number 1 na ating pag-aralan, how can we determine what is inside a person's heart? Number 1, when a person is evil, it brings evil because their heart is evil. Wala ka pong ma-expect po nung mabuti.
Di ba? Yung bawat sinasalita niya, nagbilang ng isang bagay na yung sinalita niya ay pwede pong makakuha pa ng isang tao na pwede din siya mabitwit na magiging masama din siya. Kaya sabi, kapag ang isang tao ay masama, ito ay nagdudulot ng kasamaan dahil ang kanilang puso ay masama. Yun yung klase ng tao. Wala tayong magagawa. Din sa akin dito, kung ano ang nilabas ng iyong bibig, ay siya ang laman ng iyong dibdib. At hindi natin yung may tatago. Di ba? Kaya sabi niya, when a person brings evil because their heart is evil. Ang pagtungo nito ng Panginoon, hindi ka maging evil. Ang pagtungo nito ng Panginoon ay ikaw ay maging mabuting tao. Huwag natin pipiliin na tayo ay maging masama. Sapagkat hindi yung gustuhin ng Panginoon. Lahat tayo ay minahal ng Panginoon. Kahit mga magulang, kahit yung mga bata natin, mga anak, ayaw natin sila maging masama. Diba? Walang magulang na magtuturo na ganito pag ikaw ay suntok-suntukin mo rin. Kung mayroon ka magsabi no, yan yung sagot sa iyo. Kung may magturo mga magulang na ganyan, ito yung sagot sa iyo. Sabi niya, when a person is evil and brings evil because their heart is evil. Pag sinabi mo yun sa iyong anak, yun din yung resulta niya. Sapagkat evil na evil din siya. Pero ano po? Napakasimple. Doon sa kultura o doon mismo sa loob nating bahay. Ay sa anak mo, ano maasahan mo sa anak mo pag laki po niya? Ano magiging resulta sa kanya? Di ba? Sabi ng iba, like father, like mother, like daughter. Di ba? So, dapat yung talata natin, pero madali natin maunawaan siya, di ba? Madali natin maintindihan. Kaya sabi doon, na kung ikaw ay maninigarilyo, doon sa loob ng bahay mo, huwag kang mag-expect na kung anong paninigarilyo mo, ay hindi maninigarilyo yung alam mo. Papalag ka kung hindi yung ginawa. Pero lahat ng gumagawa noon, ay ganoon din yung gagawin ng loob ng kanyang pamilya. At sa oras na ikaw ay magsabi ng ganito, anak, tigilan mo na muna yan ng pagninigarilyo at pag-inom mo. Ang masasabi ko sa iyo, ikaw ang maunang tumigil para tumigil ang iyong anak. Tama yun. Kung ikaw ay magsasabi ng ganyan, ikaw yung maunang tumigil. Bagay yung isabi ng anak ninyo, pa, ikaw munang tumigil at titigil ako. Pero hanggang hindi ka tumitigil, tutuloy-tuloy din ako. So, doon mismo sa loob ng pamilya, makikita po natin kung paano dapat natin palakihin at kung ano yung gusto nyo buhay. Kung gusto nyo magtagumpay, ayusin nyo. Magtanim kayo ng mabuti. Tama? Pangalawa. So, klaro na, diba? Madali lang intindihin. Pangalawa, nakita yung pangalawa mga kapatid na. So, sabi niyo sa pangalawa, when a person is good, it brings goodness because their heart is good. O, kapag ang isang tao ay mabuti, ito ay nandudulot ng kabutihan dahil sa kanilang puso ay mabuti. Makikita mo agad kayo yung differentiation ng bawat isa. Yung mabuti, kaya naman hindi siya magtatanim ng masama kasi gusto niya na maging mabuti. Example yun. Kayo po pumili, di ba? Sa dalawang bagay na ito. Ang mabuti, gumawa ka ng mabuti sapagkat ay yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Kapag ikaw ay natuturo ng mabuti, sa loob ng bahay balikan natin, makikita niyo yung kabutihan ng lahat. Di ba? At huwag kayong magtuturo ng hindi maganda sa anak ninyo. Gagayahin. Lalo na yung mga first year, 2 years old, ang bilis po nila maka-adapt, ang bilis. Ituro niyo lang isa. Huwag kayong magtuturo ng magpagmumura. Baka sa pagturo yung pagmumura, ikaw yung mamura ng inyong anak o yung bata. Di ba? So minsan tumatawa tayo pag nagmumura na kasi marunong nagmumura. Pero hindi nyo ba alam yung masunod? Ang pangit. Ay, nagmumura na sila, no? Tatawa pa kayo, ay, nagmumura na sila. Di ba? Hindi po yung mabuti. Masama yun. O dapat tayo mismo magpalabas ng sa ating mga bibig ng mga mabubuti bagay.
Kapag tayo ay nasa mabuti, lahat ng ginagawa natin ay mabuti. Ito, ilan po tayo dito. Basta natin gumawa yung mabuti. Kasi kung titignan po ninyo, 100 million Filipinos. Hanggat hindi tayo mag-umpisa ng mabuti, kabilang tayo sa mahigit 1 million na Pilipino na gumagawa ng masama. Ito yung paraan, ito yung panahon na dapat po natin alalahanin yung pangalan Spirit of Christmas. Di ba? Ito yung dapat natin inaalala. Kaya, ginagawa po natin gawain ito para ating siyasatin, di ba? Ating gumitain yung kanyang pagsilang. Sapagkat ang pagsilang niya ng ating Panginoon dito ay hindi basta-basta ganun na lamang. Maghanda lang tayo na doon, hindi ho. Napakahalaga po yung aral ng kanyang pagsilang at pagdating. Di ba? Kahit anong mangyari kaibigan at kapatid, piliin ninyo ang gumawa ng mabuti. Tama po? And number 3, kapatid. Number 3, hanggang 3 lang tayo. So, sabi sa pangatlo, when a good person continues to do good and a bad person continues to do evil, they will both reap the fruits of their actions. Tama? Diba? Wicked and the righteous. Magkaiba po sila. Magkaiba yung kanilang patutunguhan. Tama po? Sabi po yan, kapag ang isang mabuting tao ay patuloy na gumagawa ng mabuti, I expect na kayo ay gumagawa ng mabuti, na tuloy-tuloy. At ang isang masamang tao ay patuloy na gumawa ng masama, pareho silang aanin ng bunga ng kanilang mga kilos and their actions, kukunin nila yung bunga ng kanilang mga ginagawa. Alam niyo po ba, magkaiba po yung kanilang destinasyon. Magkaiba po yung pupuntahan ng gumagawa ng mabuti at gumagawa po ng masama. Magkaiba po yung kanilang pupuntahan. Marami pong pagkakaiba. Marami pong pagkakaiba yung dalawang ito. Okay? So, lahat tayo, mas gugustuhin natin na gumawa ng katinuan. Sapagkat pumunta yung Panginoon dito, maayos ang ating pamumuhan. Tulad ng pinagin ko sa inyo kanina, na paano natin i-approach yung isang tao kung nagkakameron tayo ng problema sa isang tao. So tulad ng may-ari ng Hilux and din yung may-ari ng ganito. So, yung nangyari po yun ay maging aral sa atin. Ang masama pag gumawa ka, ang ibabalik sa iyo ay masama. Bunga ng kasamaan. Ang kasamaan ay yung bunga ng kasamaan mo ngayon nawala sa iyo. Yung kahihiyan, yung nakita ka, na wala yung dapat para sa iyo. Kasi yung lisensya, kinuha sa kanya, hindi yung karapatan, pribilege mo para gamitin mo yun. Hindi mo dapat gamitin yun sa anong bagay. Marami po pwede mangyari. Ito ay dapat maging aral sa lahat. Sapagkat sa oras na gumawa ka talaga ng masama, kahit sinong tao talagang ikaw ay papansinin. Maraming mga magsasabi sa iyo ng minsan kapag gumawa ka ng masama. Pero yung lahat ng mga nagsasabi niya, maaaring ay gumagawa rin sila ng masama. Ayaw din kasi nila ng masama. Katulad ng nakita. Diba? Sumasama po yun doon. Ay yung mabuti yung isang nagkakarito na yun. Maraming pumabot sa kanya kasi hindi naman siya lumaban. Eh, sa pupin ka, hindi yun talaga maganda. Okay? So, sa ating pagtatapos, mayroon pa akong iiwan sa inyo sa pagtatapos na ito, yung kaiba. Marami pong pagkakaiba, yung kabutihan o yung matuwid at na masama. So, look, tingnan natin. Sabi dito sa awit or Psalm, chapter 1, verse 1 and 6. Dito yung matatanto ang matuwid at ang masama. Yung mabuti na gumagawa sa Panginoon. So, sabi nga, napakasaya ng lalaki na hindi sumusunod sa payo ng masama. Kaya, kasi mabubuti tayo, dapat sinusunod natin yung tama. Ha? So, ano yung ito? Sumusunod sa payo ng masama o tahakin ang landas ng mga makasalanan o sumali sa isang grupo ng mga manunuya. Yung tutuyain mo yung Panginoon, tuwang-tuwa ka pa sa ginagawa mo, alam mo naman, di naman yung sa Panginoon. Pero tuwang-tuwa ka sa bawat grupong iyong nasasali. Isipin mo muna yung grupong pinupuntahan mo. Isipin mo muna yung mga tao kasama mo kung sino sila. Baka hindi naman pagpupuri sa Panginoon yung ginagawa nila, kundi manunuya.
yung mga pinupuntahan natin mga grupo, mga kasama, mga pinupuntahan natin mga sikat na mga bagay. Ayusin nyo, isipin ninyo. Baka yung ginagawa mo, hindi mo nalalaman na yung ginagawa mo, andyan ka sa grupo na tinutuya na yung Panginoon. Yung kanilang mga ginagawa ay hindi para sa Panginoon. Hindi po sila spiritual. O ang ginagawa nila kung ano-ano. Ayun yung nagiging problema ngayon. So ngayon, ikaw ay kanyang ma-influensya. O and then, sunod tayo. Sabi niya sa pangalawa, sa halip, ang kanyang kaluguran ay nasa turo ng Panginoon. Ito, then at ipinagninilayan niya ito araw at gabi. Kaya bawat ginagawa natin, every groups, sa bawat komunidad, sa bawat inyong sinasaya, sa bawat inyong sinasamahan, alamin. Okay, and verse 3. Sabi niya, verse 3, siya ay tulad ng isang punong nakatanim sa tabi ng mga batis ng tubig na namumunga sa kapanahunan. At ang dahon ay hindi nalalanta. Kahit anong gawin niya ay uulan. Why? Sapagkat ang Panginoon ay naririyan sa kanya. Lagi sa hiwa ang kanyang dahon, hindi siya malalanta. Pero tingnan niyo yung masama, laging masama. Pero siya ay dyan sa tubig, walang iba kundi ang ating Panginoon. Verse 4. Verse 4, ang masama ay hindi ganito. Sa halip, para silang ipa. Tinatangay ng hangin. Huwag kayong maging iba. Isipin niyo muna yung iyong pinupuntahan. Sa oras na hindi mo siya isipin, isa kang iba. Ang bilis mong matangay. Ang bilis mong matangay sa isang bagay. O katulad yan, iba na tinatanong ng amin. Pag ang iba po, wala po siya laman. Ang kailangan ng Panginoon yung laman, yung dinhi. O kaya yan, huwag tayo maging iba. Mabilis tayo lumibat, mabilis tayo matangay. Ay, punta tayo. Maganda. Hindi yung iniisip muna ang iyong sinasabi. Hindi mo iniisip yung gagawin. Okay, verse 5. Verse, sabi ka o dati kaya sa pagkakawin. Ang mga makasalanan ay wala sa komunidad ng mga matuwid. Totoo. Ito yung isipin natin lagi. Sa panahon na dumating na yung araw na magkaiba talaga yung magas, hindi papayagan ng Diyos na ang komunidad ng masama ay sumapato sa matuwid. Iba po ang komunidad ng matuwid, iba ang komunidad ng masama. Pagkaiba po yung magkalaban niya. Tama po? Ang tanong ko sa inyo ngayon, nasa komunidad ba tayo ng matuwid? Sana tayo ay nasa komunidad. Yung ating community ay dapat andoon sa matuwid, sa maayos. At panghuli, mga kapatid, sapagkat binabantayan ng Panginoon ang daan ng matuwid. Ako sa matuwid na lang ako. Andun, binabantayan ako ng Panginoon sa aking galaw. And then, ngunit ang daan ng masama ay humahantong sa kapahamakan. Yes. Marami mga masama na gumawa itong sa kasamaan. Sa kapahamakan. O, di ba? Kapag ang bata ay suwain na sa bata,